araw, tuloy-tuloy po tayo. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na and this is our final series sa ating pong taon entitled Emmanuel. So nasa ikatlong linggo na tayo at next week ay hindi na Emmanuel, although lagi naman si Jesus ang ating sineselebrate. Ano ba yung Emmanuel? God is with us or God with us. Kasama po natin ang Diyos. Amen po ba? At madalas po nating marinig na kapag December, di ba yung slogan na Christ is the reason for the season. Tama? Lagi natin naririnig yan. Maganda nga, ganun yung naririnig po natin. Kaysa naman nung panahon ko po, talaga ang bidang-bida ng Pasko ay sino? Si Santa Claus, diba? O Santa Claus, kung sa English, o Santa Claus. Bahala po kayo. Parang sa yung naging bida, which is, hindi nyo naman birthday. At hindi naman talaga siya nagbibigay ng regalo. Tatay mo yun. Sabi mo, tatay mo yun. Lalo na kung medyo na malapad yung katawan. Kapag tulog kayo, ilang taon ko pong pananaw po yun na akala ko talagang si Santa Claus yung nagbibigay. Yung pala yung mga magulang ko pala yung nagsasabit ng 5 piso. Malaking pera na yun, 5 piso, no? Dati, 5 piso, mga laruan, mga bolang maliliit, jolin, mga cards. Si tatay pala ang naglalagay noon. Not just like, hindi lang po si Christ ang reason for the season. Dapat tayo po, Christ is always the reason for every season. So sa lahat po ng season, dapat ang maging rason ng ating pinagdiriwang, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Okay, pero tayo, lagi po natin isipin, sabi niya, Christ is the reason for all season and for every season. Ibig sabihin lang po nun, yung slogan po na yon, kaparehas po ng ating team, which is Emmanuel, God is with us. Siya yung reason. Siya talaga yung reason kung bakit meron tayong ipinagdiriwang na Pasko. Amen? Kasama po natin ang Diyos. Saan natin siya kasama? Kasama natin ang Diyos in our mountaintop experience. Pag sinabi po natin mountaintop experience, ito po yung kasama natin ang Diyos or feeling natin dikit tayo sa Panginoon kasi we have victories, we have success, or we have promotions, or nakagraduate tayo, or may mga reward po tayo sa buhay. Ayun po yung tinatawag po natin mga mountaintop experience. At madalas, very basic, sinasabi natin, because of that, ay kasama ko ang Diyos. Kaya lang minsan, nakakalimutan natin, ang alam natin, kasama lang natin si God doon sa mountain, doon sa bundok, pero hindi po. Kasama po natin ang Diyos even in the moment of our confusion, the moment of our brokenness, kapag tayo ay nasasaktan, even in our uncertain moments, yung mga biglaan, mga unexpected na pangyayari sa buhay natin, doon din ay sinasamahan po tayo ng Diyos. And last week, kung naalala nyo pa, anong topic natin last week? God is with us. Saan? Kalimutan nyo na, no? In the storm. God is with us even in the midst of the storm. Kahit sa gitna po o kasagsagan ng bagyo, akala natin, Lord, iniwan mo na ako. Pero hindi. Sa totoo lang, sa kasagsagan po ng bagyo, kasama po natin ang Diyos. Amen po ba ron? Again, tatanungin ko po kayo, ramdam po ba natin na kasama nyo talaga ang Diyos? Honest question. Totoong tanong, anong dapat isagot? Totoong sagot. Okay? Ang tanong, palagi mo bang nararamdaman ang Diyos? Talaga? Galing nyo, ha? Talaga na, palagi nyo bang nararanasan ang Diyos? O minsan, naranasan or nararamdaman mo na parang ang layo ng Diyos sa'yo. Sino nakaranas nun? Ako lang, 2 lang kami ng bata. So hindi nyo nararanasan na kahit alam mong meron Diyos, pero minsan nararamdaman mo pa rin,
Lord, parang hindi kita maramdaman. Ha? Nararamdaman mo, pero ano nararamdaman mo? Nararamdaman mo na hindi mo siya nararamdaman. O ang layo-layo ng Diyos sa'yo. Sino nakaranas niyan? Lahat ba tayo nakaranas niyan? Kung lagi niyong nararanasan na kasama mo ang Diyos, wow, talagang. Yung feeling we believe naman na ang Diyos lagi nandiyan. Pero yung, what I'm talking about is, yung feeling na laging nandyan ang Diyos. Kasi minsan kung bakit yung kailangan mo ang Diyos, saka hindi mo pa siya maramdaman. Lord, katapusan na. Diba? Talagang Lord, kailangan kita. Meron kang mabigat na pinagdaraanan. Kung kailangan mo ang Diyos, saka hindi mo siya maramdaman. Sino sa inyo ganyan? Nakaranas ang ganyan? Marami sa atin. At kung naramdaman niyo po yan, sasabihin ko po sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Kasama niyo po ako. Kahit ako po'y pastor na, nakaramdam din po ako, Lord, parang hindi mo ako sinasamahan. Lord, parang ang layo-layo mo. You know what? Hindi lang po ako, at marami rin pong lingkod ng Diyos ang nakaranas ng nararanasan po natin. Na minsan, na parang ang layo-layo ng Diyos sa atin. Marami po yan, mababasa po natin sa Bible. Marami po sila. Kahit mga kilalang mga propeta, mga kilalang hari, naranasan nila, Lord, nasan ka? Kasama pa ba natin ang Diyos? Honest questions, sabi ko nga kanina, lagi mo bang, iba yung nandyan ang Diyos Tanong ko, lagi mo bang nararamdaman na kasama mo lagi ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo? Nagtatrabaho ka, kasama mo ang Diyos, talagang ramdam mo. Diba? Habang nagdadrive ka ba? Kasi kung lagi mo kasama ang Diyos, siguro hindi ka mapapaaway sa daan Kung lagi mo kasama ang Diyos, hindi ka gagawa ng kasalanan. Kasi kasama mo nga siya Pero kung hindi mo nararamdaman yon, that's the problem. May kausap po ba ako? Ngayon, ang topic po natin ngayon, this morning, for our last series, Emmanuel, God with us. God with us when you don't feel God. Yan po ang title ng ating pag-uusapan ngayon, When You Don't Feel God. Kapag hindi natin nararamdaman ang Diyos. Gusto niyo ba yan? Diba? Kapag hindi natin nararamdaman ang Diyos, ano nang gagawin po natin? Kapag ba hindi natin siya naramdaman, God is still with us or wala po siya? Sige po, tayo po'y muling manalangin. Panginoon, maraming salamat God sa umagang ito. Lord, we acknowledge your presence. Kinikilala ka namin God ang ikaw ang aming guro na magtuturo po sa amin, Panginoon, ng lahat na dapat po namin matutunan. Dalangin namin, Panginoon, i-ready mo God ang aming puso, i-ready mo God ang aming spirito na tanggapin ang iyong salita. Matuto kami, Lord, rebuke us, correct us, change us. I-mold mo kami, Panginoon, base sa iyong karakter, O God. Ama, maraming salamat. This season, God, this Christmas season, turuan mo kami, Lord, na itama ang aming pong mindset, even when we don't feel you, O Lord. Panginoon, salamat po. Ikaw ang manguna sa mensahe. This is our prayer in Jesus' name. Everybody says, Amen. Hallelujah. Palakpakan. Sige po, palakpak niyo sa Panginoon yan. When I don't feel God. Kapag hindi mo maramdaman ang Diyos. Kaya minsan, ayun po yung pagkakataon na wala ka sa mood, tinatamad ka, Lord, hindi kita maramdaman. Diba, nanalangin ka, Lord, hindi kita maramdaman sa prayer. Umaawit ka kanina, parang wala lang, no? Parang hindi ko maramdaman si God. Naranasan natin yan. Diba, kahit minsan nga, nasa harapan ka na, Lord, I don't feel you. You know what? Si David po naranasan po yan. Kaya nga sabi niya sa kanyang awit, Psalms 10, verse 1, Why? Why, O Lord, do you stand far away? Lord, ba't ang layo mo? Diba, bakit tatayo ka? Ang layo mo pang tumatayo sa amin. Diba, minsan kapag tayo ay may kasama sa buhay, gusto natin, mga misis po natin, katabi natin, diba, parang nakompleto ang araw mo ngayon dahil kasama mo ang partner mo, ang girlfriend mo. Diba, masaya? Iba kasi pag kasama mo, yung talagang mahal mo, yung gusto mo.
Tago po natin sa pangalang. Joseph. Okay, Pastor J. Yan. Balik tayo kay David. Naiiba tuloy yung natin. Sabi ni David, Lord, why do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble? Biro mo, si Joseph ay umiiyak. Lord, bakit hindi kita makita? Ba't ang layo-layo mo? Sa oras ng pangangailangan, wala ka. Sino naka-experience niyan? Ha? Sa oras ng problema, sa oras ng bayaran, Lord, kailangan kita, pero walang dumarating. Ba? Nasaan ka, O Diyos? I don't feel you. Sino pa? Isa pa po, sa Psalms 88, verse 13 to 14. Parehas ang sinabi nila. Ang nagsulat po niyan, kasi meron pong 5 authors ang Psalms, hindi lang po si David. Kasama po dyan si Heman. Sabi niyo nga Heman. Nag-iba yung boses ko, no? Mike ba to o yung sipon ko, no? Si Heman po, ang sabi niya po dyan, but I cry to you for help. Lord, in the morning, my prayer comes before you. Umaga pa lang, Lord, nalalangin na ako. Why, Lord, do you reject me and hide your face from me? Pares ng feeling. Pares na nararamdaman ni David, Lord, why you reject me? Feeling nila, nire-reject sila ni Lord. Feeling nila, si Lord nagtatago sa kanila. Ayun po yung feeling nila. Pero hindi po porket yun ang kanilang nararamdaman, yun na po ang totoo tungkol sa Diyos. May kausap ba ako? Hindi porket yun ang feelings nila, yun na ang totoong feelings nila o totoong pinaparamdam sa kanila ni God. Sabi mo sa katabi mo, feeling mo lang yan. Yan, diba? Minsan ganun feeling natin. Feeling natin, pinabayaan tayo ni Lord. Pero feeling mo lang yan. Hindi yan totoo. Tama po ba? Kaya nga sabi, what you feel and think is always real, but not always true. What you feel, anong nararamdaman mo, anong naisip mo, totoo yan. Naisip mo yan eh. Totoo yan, naramdaman mo yan eh. But it is not always true. Totoong naramdaman, pero hindi nangangalugan na yun tama mong maramdaman at yun yung totoo. May kausap ba ako? Hindi lahat ng nararamdaman mo, yun ang totoo. Tama? Kaya minsan tayo paggabi, di ba? Sabi mo, may mumu. May mumu ba talaga? Feeling mo lang yon. Kasi kaka mo yan eh. Kakanood mo ng mga horror movies, di ba? Horror films. Pero walang mumu. Feeling mo lang yan. Tinatakot mo yung sarili mo. May kausap ba ako? Hindi kasi na lahat ng nararamdaman natin ay yun na ang totoo. Tama? Nung nagsalita yung mister mo sa'yo, akala mo, yun na yung totoo. Kaya ikaw ang naisip ka lang iba, hindi na ako mahal ng mister ko. Kasi feeling mo lang yon. Nag-i-stop the car na, yung mga stop the car, no? Yes, valid yung emosyon mo, valid na totoo yung emosyon mo, but it doesn't mean na ganun dapat yung maging feelings mo. Ibig sabihin lang, hindi ka dapat ganyan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat ganyan. Nag-ausap ba ako? Nagigets niyo po yung sinasabi ko? Kapag pinagsasabihan po tayo ni tatay at ni nanay, di ba? Minsan, siyempre, pag ang tatay nagsalita, ang boses ang taas. Tapos sasabihin mo, anak ka, si tatay galit na naman. Di ba? Ang sama niya, lagi siyang galit. Di ba? Yung laging pagpapagalit ng magulang. Sinasabi po natin, ang sama niya. You know what? Hindi po porkit nagsisermon si tatay o si nanay, ay masama na sila. May kausap. Hindi po porkit nagagalit si tatay o si nanay, ay masama na sila. Amen? Maaring ayaw po nating masermonan, pero it doesn't mean na sila po ay may pagkakamali na dahil sinisermonan tayo. Baka baligtad.
Kaya sila nagsisermon ng totoo, tayo ang may pagkakamali. Magulang nga sila eh. Ba? Hindi po lahat na magulang tama, pero dahil magulang sila, dapat yung response po natin, yung emosyon po natin, itama pa rin natin. May kausap. Ama, hindi lahat na nararamdaman, yun na ang totoo. Example, di ba si nanay or si mami nag-abroad? Di ba sabi ng mga bata, iniwan kami ni mami. Hindi niya kami mahal. Di ba? Baka may ganung mindset na iiwan ng mga anak po natin. Totoo, yes, totoo yung nararamdaman mo. Totoo na nalulungkot ka, pero hindi totoo na hindi ka niya mahal. May kausap. Ama? At tayo minsan ganyan tayo sa Diyos. Lord, kung nandyan ka, nag-question tayo, kinu-question natin si God, Lord, kung nandyan ka, bakit hindi kita maramdaman? Ganyan ba tayo minsan? O madalas? Kung totoong meron Diyos, bakit hindi niya alisin yung problema ko? Di ba? Lord, may problema ako, alam mo yun eh. Pero kung totoo ka, Lord, ba't hindi mo alisin? Siguro hindi ka totoo kasi may problema ako. Ganyan ba tayo? Amen? Ganun ba tayo? Hindi. Tanong, sino po dito gusto niya, nararamdaman niya si Lord araw-araw? Araw-araw, talagang gusto natin maramdaman. Gusto niyong araw-araw maramdaman si Lord? Kasi ako minsan hindi ko siya maramdaman. Minsan or gusto mo ba lagi mo maramdaman si Lord? Hindi lang araw-araw. Mayat maya nararamdaman mo si Lord? Gusto niyo ba 'yon? Mayat maya? Kailan mangyayari 'yon? Baka gusto niyo ba? Doon lang mangyayari po 'yon. Yung mayat maya, yung presensya ng Diyos, talaga nararanasan nyo. Doon po sa langit yon. Kaya kung gusto nyo na, yan, wag muna na ganong feeling You know what? This morning, 3 bagay lang po ang posibleng reason. Bakit hindi po natin maramdaman o nararamdaman na kasama natin ang Diyos? Ilan? 3 reason. Ito lang po ang gusto kong pagbigyan po natin na pagtuunan natin. Bagamat, yes, true, yung belief, yung katotohanan ng salita ng Diyos, nakasama natin ang Diyos. Pero gusto ko rin masagot po natin yung question, bakit hindi natin nararamdaman ang Diyos? 3 posibleng reason. Ilan? 3 posibleng reason why we don't always feel God. 3 maybe. Sabihin nyo nga maybe. Yan. Kasi hindi po ito, maari yung isa totoo sa'yo, pero yung isa hindi. Kaya nga maybe, no? Maybe it is true, for this one point, sa iba hindi. Pero there are 3 possible reasons or mga maybes po natin kung bakit feeling natin malayo ang Diyos sa atin o hindi mo siya maramdaman. Ready na po ba kayo? Number 1, we don't always feel God. When you over-spiritualize or you over-sensationalize God's presence. Sabihin nyo nga, sensationalize. Anong ibig sabihin po niyan? Na yung over, no? Masyado nating pinapalawak, masyado nating ini-spiritualize ang lahat na dapat eto ang God, na dapat eto siya. Parang sa pelikula, ibig sabihin, masyado nating sensationalize. Di ba sa pelikula, pag sinabing si God, bakit laging pagpatungkol kay God, bakit laging ang boses? Joseph. Di ba? Bakit laging ganon? Moses. Ubarin mo ang iyong pangyapak. Di ba? Sa movie na napapanood po natin, bakit madalas ganon na ang boses ni Lord kailangan mababa at malaki na parang nakakatakot? Abraham. Kahit pabulong no? Abraham. Bakit ganon? Ganon ba talaga ang boses ni God? Narinig niyo na ba ang boses ni God na ganon? Audible? Di ba minsan meron siyang whisper? Joseph. Ang favorite si Joseph no? Minsan,
minsan hindi lang malaki ang sinisensualize natin yung boses, kundi nilalagan pa natin ng echo. Tama? Kim, 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 Kim. Kim, Kim, Kim. Di ba? May echo pa. Di na. Di ba? Yung boses ni God talagang may echo pa na parang nanggaling sa malayo. Why? Because we sensationalize God's presence. Amen po ba? Naintindihan po ba ako? Kaya tayo, ang tingin natin, kapag walang supernatural things, ang feeling natin, si Lord absent. Kapag wala tayong marinig na tinig, kapag hindi supernatural ang nangyayari, ay wala, ano lang yan? Normal lang yan. Na lagi na lang inahanap natin yung mga ganong katindi. Dapat, pag nag-deliverance tayo, dapat may suka, dapat may bagsakan. Kaya pag walang sumusuka, walang bumabagsak, hindi tayo sinamahan ng Diyos. May ganun ka bang feeling? Ay wala, mahina yung kapangyarihan ni Pastor Jay, hindi tumumba. Diba? May ganun ka bang feeling na kailangan kada pray mo, dapat may mangyayaring tumbahan? We over-sensationalize God. Tama? Kaya feeling natin, Lord, hindi mo siya nararamdaman, hindi mo siya marinig, hindi mo siya kasama, kasi ganun ang ating mindset. Lord, hindi, ba? Lord, hindi ako na-bless. Diba, tinanong ka ni sister, kamusta service kanina? Ayun, hindi ako na-bless sa worship. Diba? Bakit? Hindi naman ako kinilabutan Diba? May ganun ba tayong nararamdaman? Pag hindi ka kinilabutan, feeling mo, hindi ka sinamahan ni God? Nung worship, wala naman ako naramdaman. Normal lang. Kumanta lang si sister. So, feeling mo, dahil parang normal lang ang pagkanta, hindi ka sinamahan ni Lord. May ganun ba tayong mindset? Perspective? Nararamdaman? May kausap? Sino may asawa rito? Ba? Mga asawa, hindi ko asawa, asawa nyo. Diba? Araw-araw mo bang nararamdaman na mahal mo ang asawa mo? Ba? Sabi ni Bahin, yes, totoo naman na mahal mo. Pero ang tanong ko, araw-araw mo bang nararamdaman na mahal mo ang asawa mo? Ba, grabe ito, napakabait talaga, no? Pero yung nakarinig naman, totoo ba, nararamdaman mo ba, sister, yung sabi niyang yes daw? Di ba? Maaring sasabihin natin, tayo yon, pero yung nararamdaman ng partner mo, parang hindi naman. Do you get my point? Ibig sabihin lang, hindi siya laging ganon. Diba? Minsan nagagalit din yan. May sinasabi rin yan, hindi po yan lagi mabait. Tama? Maging yung ating po mga life group, mga mentor po natin. Diba? Pinipilit natin maging mabait sa ating mga alaga. Pero minsan, tayo pa rin ito. Ako lang ito. Tayo lang ito. At si Lord po, ganun din. Baka kasi meron tayong perspective na si God laging naka-smile lang sa gano'n, sa bidalang bola. Diba? Baka ganun yung mindset natin na si God. Malungkot lang siya. Ganun ba ang perspective natin kay God? Salamat. Yan, iba talaga si Rap. Talagang very active. Sama ka mamaya So you know what? Ang ating Panginoon po, ganun din. Mabait ang Diyos, pero minsan nagpapakita rin po siya ng galit. Naalala niyo po ba, di ba? Mabait si Lord, pero minsan tinaob niya rin yung mga lamesa. Alis kayo rito! Huwag niyong gawing, di ba? Palengke at sugalan ng bahay sambayanan ng Diyos. Hindi ba't mabait siya, pero nagagalit din siya. Mabait si Lord, pero minsan tinatalikuran niya yung kausap niya. Bahala ka dyan. Nabalitaan niyo ba yun? Kausap niya si Miriam. Kausap niya si Aaron. Nagpapaliwanag kayo. Alam ko puso niyo. Kilala na kita. Mabait si Lord. Pero,
nire-rebuke at pinagsasabihan niya pa rin yung mga taong malapit sa puso niya. Get behind me, you Satan. Lahi kayo ng mga ulupong. Mabait si Lord, pero nagsasalita siya na makakasakit sa kanyang mahal sa buhay. I rebuke you. Nagre-rebuke po ang Panginoon. Amen po ba? Nabasa niyo po ba yon? Kung paano niya pagsabihan ng kanyang mga alagad, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Baka kasi sabi ko nga, ang alam natin kay Lord, tahimik lang, na lagi naka-peace sign, BBM. Diba, ganun ba yun? Lagi lang siya nakamasaya, tahimik lang. Baka ganun yung mindset natin. We over-spiritualize, we over-sensationalize God's presence. Ang problema, tayo ang gumagawa ng sarili nating Diyos. Tayo ang nagde-define, tayo ang nagbe-filter kung sino ang Diyos natin. Minsan nga gusto natin sumagot si Lord, kaya lang, ang pananaw natin, Lord, kung sasagot ka, bigyan mo kami ng sign. Di mo, ikaw pa nagbigay ng kasunduan. Ikaw pa nagbigay ng sign. Dapat si Lord ang magbigay ng sign, pero ikaw ang may kasunduan. Lord, di ba nabalitaan niyo ba yun? Lord, kung totoo ka, dapat manalo yung kandidato ko. Nabasa niyo ba yun sa Facebook? Di ba nag-viral po yun? Kung totoo ka, dapat manalo yung kandidato ko. Actually, yung pinangalanan niya pa nga, kung sino eh. Kung di mananalo yan, ibig sabihin hindi ka totoo. Ganun pa yon? Lord, maglilingkod lang ako kapag pumasa na ako. Lord, magbibigay lang ako sa iyo kapag na-promote na ako. Tayo ang nagbibigay ng kasunduan sa Panginoon. Tayo ang gumagawa ng definition ng Diyos na gusto mong sambahin. Tama? Minsan nga ikaw di ba, nagkakaedad na, Lord, nagkakaedad na ako, gusto ko na magka-girlfriend. Kaya ang kasunduan mo, yun, yung unang pumasok sa pinto na yun. Pag kulay pula ang suot, siya na. Di ba? Minsan masyado tayong obsessed, masyado tayong talagang patay na tayo, tayo na ang gumagawa ng kondisyon. Yung unang pumasok sa pinto na may dalang bulaklak at kulay pula ang suot, siya na ang the one para sa akin. Ano raw? May pangalan na eh. Diba? Minsan tayo gumagawa ng kasunduan. Diba, napuyat ka ng Sabado, nanood ka ng concert. Kaninong concert? Diba, Sex Bomb or Beanie. Sabi mo kay Lord, Lord, kapag hindi ko narinig yung alarm, ibig sabihin ayaw mo akong papasukin sa school. Ayaw mo akong pa-attendin ng church. Ama, tayo ang gumagawa ng kasunduan. May ganun ba tayo? Lord, kapag umulan, hindi ako papasok. Ibig sabihin lang, ayaw mo. Amen po ba? We over-sensationalize God. Napiling natin, it is an act of God. Kapag walang ulan, walang ambon, Lord, hindi ikaw yan. May kausap pa ba ako? Hindi natin maramdaman ang Diyos. Hindi natin maranasan ang Diyos kasi we over-spiritualize many things. May kausap. Naintindihan? John chapter 6 verse 30. Sabi ng mga tao kay Jesus, they said to him, then what sign do you do that we may see and believe you? What work do you perform? Sabi ng mga tao sa kanila. Do you remember this? Nung si Jesus nagpakita ng mga himala, ang dami ng himalang ginawa si Jesus, naghahanap pa sila ng sign. What sign do you do? Anong sign na ipapakita mo para maniwala kami sa'yo? Anong miracles ang ipe-perform mo? At tayo minsan ganyan tayo sa Diyos. Kung talagang totoo ka, Lord, ipasa mo ako sa exam. Hindi ka naman nag-review. Pero gusto mong pumasa ka sa exam. May ganyan ba dito? Hindi nag-review, pero prayer tayo ng prayer. Tapos nagtatampo ka kapag bumagsak ka, Lord, pinabayaan mo ako. Si Lord pa sinisi mo samantalang ikaw ang nagpabaya. Hindi ka nag-review. May kausap ba? God is with us, yes. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mararamdaman mo si Lord. May kausap.
kasama mo ang Diyos, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, nandyan yung makapal na presence niya, nandyan yung signs and wonders niya, nandyan yung mga talagang, di ba? Yung supernatural, hindi lahat ng bagay kailangan hanapan natin ng supernatural. May kausap. Kilala niyo po yung taong to? Sino po siya? Si Andre, hindi. Siya po si? Sino po siya? Ha? Hindi niyo kilala to? Hindi niyo napanood to? Movie na to? Ano ba kayo? Meron ba kayong Netflix? Wala kayong Netflix? Ayan o. Si Samson. John Cena. Yan. Dati ganyan yung katawan ko nung mahaba pa. Wala na ako. So, di ba? Yan po ay si Samson. Diba? Kilala po natin si Samson na malakas, leader ng mga Israelites. Siya po yung kilala natin. Pero you know what? Hindi po natin kilala yung kanyang magulang. Sino magulang niya? Sila? Manoah and his wife. Hindi pinakilala eh. Manoah's wife na lang. Pero pinakilala po doon sa kwento, before ipanganak si Samson, yan po ang kanyang magulang. Si Manoah at si Manoah's wife. Amen. Bigyan ko po yun ng kwento. No? Mababasa po natin yan sa Judges 13, which is hindi ko na nilagay dyan kasi mahaba. Yung kwento ko na lang. Okay lang po ba? Para mabilis. Okay? So, si Manoah at yung wife niya po, ang anak po nila, si Samson. Pero you know what? Parang ito po kay Jesus Christ. Before may panganak si Samson, dinalaw po sila. Siya muna, yung babae, yung asawang babae, ay dinalaw ng anghel. At ang sabi, magkakaanak ka. Ganun na may tono na naman eh. Magkakaanak ka ng isang lalaki na pinakamalakas at siya ay magiging leader ng Israel. Pero, ikaw na babae, habang naglilihi ka, hindi ka pwedeng uminom ng alak. At yung magiging anak mo, si Samson, hindi pwedeng pagupitan mo ng buhok, hindi rin pwedeng uminom ng alak, hindi rin pwedeng mag-asawa ng ibang lahi, siya ay mananatiling Nazarite or Nazirite. Ibig sabihin, mga itinalaga, diba? Kinonsecrate, ibunukod, naiiba sa lahat ng mga Hudyo during that time. Do you get my point? Sinabi na dinalaw ng angel. Sino raw? Si Manoah's wife, yung babae. Pero eto na, dahil excited siya, etong si Mrs., sinabi niya sa asawa niyang si Manoah. Pero hindi naniwala yung kanyang mister na si Manoah. Tama? So anong ginawa? Nanalangin si Manoah, Lord, kung totoo, pabalikin mo nga uli yung angel daw na kinausap ng misis ko. Answered prayer. Bumalik muli. Pero hindi nakausap si Manoah. Si Mrs. uli. So ano ginawa ni Mrs. Manoah? Dahil excited siya, uy, eto na naman yung angel. Ang ginawa ni Mrs. Manoah, tinawag niya yung mister niya. Aliga, eto yung nakausap ko, yung angel. You know what? Hindi ma-recognize ni Manoah na angel yung kausap niya. Pinakausap niya na. Sinabi na kung ano mangyayari, di ba? Hindi niya ma-recognize. Hindi niya ma-recognize na angel yon kasi ang perspective kasi niya sa angel, baka kapares ang perspective natin. Di ba? Baka ang tingin kasi natin sa angel, cute baby. Diba? Ganun ba? Dati, ganun ang perspective ko. Ang pananaw ko sa angel, cute saka baby, na mga may pakpak sa likod, sa may pana. ganun yung pananaw natin sa angel eh. Diba? Pero hindi yun ang nakaharap nila. Hindi cute, na may pakpak na parang baby. Diba? O baka ang perspective ni Manoah kapare sa perspective natin, na ang angel dapat laging lumilipad. Na ang angel dapat laging higante. Na ang angel dapat laging may pakpak.
Hindi niya alam that angel, that the messenger of God may look like a human. Ganun yung nakaharap ni Manoah. Ganun yung nakaharap ni Mrs. Manoah at ni Manoah. Nagigets yung istorya. At tinanong ni Manoah yung angel, totoo po bang magkakaanak kami ng sinasabi niyong malakas? Totoo bang gagamitin siya ni Lord para iligtas ang mga Israelita, mga kababayan namin sa mga mga Israelita, para makalaya sa mga Pilisteo? Ang sabi ng angel, totoo. Ang sabi ni Manoah, so anong gagawin namin? Mag-sacrifice kayo. Maghandog kayo ng kambing. Kambing yung hinandog nun eh. At nag-ali po siya ng kambing, sinunog, nilagyan nila ng apoy, pero ang nangyari, itong angel, hindi maniwala pa rin si Manoah na angel ang kausap niya. Ano nangyari? Yung kausap niya na itsurang tao, biglang naging apoy katulad ng sinisilaban niya. Tapos bigla na lang nawala. Umakit na. Kung paano umakit ang apoy, ang usok, ganoon din yung angel na biglang nawala. Tapos ano nangyari? Diba? Kinausap niya yung asawa niya. Doon pa lang siya naniwala. Uy, Mrs. Manoah, honey, grabe. Totoo na ang kausap natin hindi tao, kundi mensahero ng Diyos, anghel. Kaya mamamatay na tayo. Ayun yung sabi niya ron, mamamatay na tayo. Ano sabi ni Mrs. Manoah? Engot. Diba? Ako lang po yun, dinagdag ko lang. Parang, diba? Ano ka? Kung papatayin tayo, dapat, sabi niya, dapat kanina pa. Ibig sabihin, hindi niya tayo papatayin. Bubuhay niya tayo at matutuloy yung sinabi niya sa atin. So ano pong punto ko? Ang punto ko lang po, minsan may pagkilos na pala ang Diyos, hindi pa natin namamalayan. Angel na pala yung kausap niya, hindi niya pa alam. Do you get my point? Minsan may pangyayari sa buhay natin na ang Diyos na pala ang kumikilos, hindi pa natin nire-recognize or nare-recognize. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Baka angel yan. Ba? Nandiyan ba si angel? O tama, angel nga, diba? Baka angel yan. Ba? Hindi natin ma-recognize. Bakit? Kasi lagi tayong we over-sensationalize God. Napiling natin ang Diyos dapat magpadala ng anghel na malalaking pakpak. Pero iba yung pinadala ni God. Itsurang tao na kagaya nila. Kaya there are angels that look like human. Amen po ba? Na hindi lahat ng angel or messenger of God, ba? Parang Victoria's Secret. Lagi na lang may pakpak. Kaya lang naka-underwear lang, no? May kausap? Kung nare-recognize mo lang ang Diyos, you know what? Kung nare-recognize mo lang ang Diyos, lagi ka magpapasalamat sa Kanya. Amen po ba? Si God na yung kumilos eh. Pinadalang ka ng blessing. Eh, nanay ko yan eh. Tatay ko yan eh. Diba? Eh, sinalba ka. Pero hindi mo alam, si God na ang nagpadala nun. Binigyan ka na ng blessing, binigyan ka na ng bonus. Ang tanging gagawin mo na lang katulad nila, sumamba at magpasalamat. Ngayon gagawin natin yan. At sa susunod na linggo, please, huwag tayo mag-expect ng supernatural na gawa ng Diyos. Yes, there is. Ibibigay ni Lord John. Pero, dapat nandoon pa rin yung puso natin na handang magpasalamat at sumamba. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin si God? Ano pong gagawin natin? Anong sikreto para malaman natin na talagang sinasamahan tayo ng Diyos? Ito po yan. Philippians 4, verse 6 to 7. Sabihin nyo nga, do not be anxious. Huwag daw tayong masyado mag-alala about anything, but in everything, sa lahat ng yon. Sa anong paraan daw? Ano rin sikreto? By prayer.
Masyado tayo nag-aalala sa problema natin, sa bahay, sa pamilya, sa negosyo. Given, may problema. Pero ang sabi ni Lord, ang sabi ni Pablo, do not be anxious about anything, but in everything, prayer muna. Sabihin mo sa tabi mo, prayer muna. Diba? Masyado tayong nakataon sa problema. Ang tanong, nag-pray ka na ba? Kinausap mo na ba ang Diyos? Supplication. Ano yung supplication? Humingi ka na ba? Lord, please, tulungan mo ako, bigyan mo ako. Ang problema kasi sa atin, kinakausap lang ang Diyos kapag mihingi. Ba? Parang yung mga nasasalubong natin dyan. Kung kailan Pasko, sakalang ka lang babatiin. Hey sir! Sakalang sila bumabait, tapos meron dalang ampaw. Tama? Kung kailan magi-Christmas, sakalang sila bumabait. Baka tayo ganun din. Ang lakas natin humingi sa Panginoon. Pero ang tanong, ginawa mo ba yung una? Nag-prayer ka ba muna? Pag sinabing prayer, pakikipag-usap sa Diyos. Hindi mo kaagad inuuna yung paghingi. May kausap. Simulan po natin, sabihin mo sa Panginoon yung problema mo. Let your request be made known to God. Huwag pahingi noon. Lord, pahingi noon. Remember, di ba? Panginoon muna. Makipagniig ka muna sa Kanya. Then supplication with thanksgiving. Di ba? Hindi yung hihingi ka, dahil ka lang, anak, pasalamatan mo muna ako. Matuto tayong magpasalamat. May kausap. Let your request be made known to God. That's the process. It's not a formula. Pero yun po dapat na maging attitude po natin sa ating po mga worriness, sa ating mga pangangailangan. Anak, kausapin mo muna ako. Ngayon, sabihin mo yung pangangailangan mo at magpasalamat ka. Ano mangyayari? Verse 7. Sabi po dyan, and the peace of God, which surpasses all understanding. Ano mangyayari? Yung kapayapaan daw ng Diyos na hindi mo mawari, na hindi mo maunawaan. Pero it will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Gagabayan tayo. You know what? Kapag tayo po ay talagang nanalangin sa Panginoon, doon natin mararanasan yung peace. Sabi nyo nga, peace. This is the Christmas. Ito po yung bring ng Christmas. Hindi po worriness. Hindi po sakit sa ulo, mga crisis na dumadaan, ang daming bayarin, ang daming bibiling regalo. Wrong mindset. What the Christmas brings is peace. Na dapat itong Pasko na to, wag tayo masyado mag-alala. Ano ba yan? Wala akong mariregalo sa ano. Magtrabaho ka, magsumikap ka. Pero kapag hindi dumating, matuto pa rin magpasalamat. And then, the peace of God will guard us. Not just our hearts, but also our mind. Tama? Ayun po yung kaibahan po natin na merong Diyos. Na yung Diyos na pinanampalatayanan natin, we do not over-spiritualize or sensualize, but we have the peace of God. Amen po ba? Bagamat may bagyo, may problema, pero ikaw, kalmante ka pa rin kasi alam mo at kilala mo ang Diyos mo. Amen. That's number 1. Number 2, bakit hindi natin maranasan at maramdaman ang Diyos? Number 2, maybe your heart has hardened. Sabihin nyo nga, hardened. Baka ang puso po natin ay tumigas. Baka pag tumigas ang puso. Tama ba? Tumibok. Ayan, di ba? Ang problema, ganun, ang puso natin, bakit hindi mo na maramdaman ang Diyos? Nandyan na siya, hindi mo pa maramdaman. Why? Because tumigas na ang puso mo. Matthew chapter 13, verse 14 to 15. Sabi dyan, pag ganun ang nangyari, you will be hearing, but not understanding. You will be seeing, but not perceiving. You will be hearing. May naririnig ka na, pero hindi mo maunawaan. Nakikita mo na, hindi mo pa rin maintindihan. Bakit? Matigas ang puso mo. Nagsasalita na si pastor, hindi mo pa magets. Diba? Ginigising ka na, tulog ka pa rin. Hello? Lahat ng inaantok, pumalakpak! Kita nyo na.
Habi ko na habi. Diba? You are hearing but not understand. You see but you do not perceive. Tuloy po natin, verse 15, next slide. Sabi dyan, bakit nangyayari yan? Bakit hindi mo maintindihan? Ba't hindi mo marinig? Ba't hindi mo makita ng maigi? Why? For this people's heart has what? Has become anong kalyus? Kalus. Pero tama ka sa Tagalog, kalyo yan. Ang puso mo, tinubuan na ng kalyo. They hardly hear with their ears and they have closed their minds. Kasi kung hindi, sana nakita nila yung dapat makita, marinig nila yung dapat marinig, maintindihan at manawaan ang kanilang puso, then saka sila babaguhin ng Panginoon. Pero hindi nga eh. Bakit? Because their heart has become kalus. Sabihin nyo nga, kalyo. Diba? Sino sa inyo may kalyo? Ako po may kalyo ako sa siko. Minsan, nung nag-gym ako, may kalyo ako dito. Tama? Diba? Pag nagbabasketball ka, wala kang sapatos, diba? Lagi ka may kalyo sa paa. Ha? Sa mukha. Mahirap na makalyo sa mukha. Bakit ka ba nagkakakalyo? Kasi merong friction. Laging nasasadsad dyan, nababangga yan, nakikiskis yan. Mga babae dito, mga naka-eye heels, di ba? Pag nasa mga mall, di ba, paan nila, lagi naka-eye heels. Nagkakakalyo yan. Saan ba ang kalyo ng mga babae? Di ba? Madalas yung pressure po doon. Kaya ang kapal-kapal na ng kalyo nila. Amen? Tayo, may mga kalyo tayo sa paa, sa bahagi ng katawan po natin. Ba? Kaya yung kalyo na yan, subukan mo yan kurutin. Ano mararamdaman? Ouch! Di ba hindi mararamdaman? Kahit anong gusto mo nga dyan, sa paa mo, di ba pag naliligo ka, di ba pulang-pula na, hindi pa maramdaman. Ang kapal ng kalyo mo sa paa eh. Di ba? Hindi ka kasi nagme-medyas. Tama? Kaya ka tinubuan ng kalyo. Ang problema po natin kung tayo ay tinubuan ng kalyo sa puso. Kasi ang kalyo natin, kahit anong kurot mo dyan, hindi yan makakaramdam. Manhid na yan. Ayun ang problema natin. Bakit hindi mo mairinig? Bakit hindi mo maramdaman ng Diyos? Ang sabi ng verse, bakit tinubuan ka ng kalyo sa puso? Number 1, ano ang mga causes ng kalyo natin sa puso? You allowed your heart to be hardened. Sabihin nyo nga, allowed. Hinayaan mo yung puso mong tumigas eh. Hinayaan mo yung puso mo na magkakalyo. Ibig sabihin lang, hindi sigad ang may gawa niyan. Ikaw, desisyon mo yan. Pinili mo yan. Bakit hindi ka lumalago? Kasi pinili mo yan. Because growth and spirituality is always your choice. Decision mo yan. Gusto ni pastor, gusto ng simbahan, tayo lumago, tayo ay mag-matured. Pero kung ikaw ay naiiwan, hindi ka lumalago, it's your choice. Because growth is always personal. Amen po ba? Gusto natin si pastor, i-bless ka. Pero bakit hindi nangyayari? Because growth is always personal. Hanggat hindi mo hahayaan, hanggat hindi mo papayagan na mabago ang mindset mo, na maging matured ka, na maging obedient ka, walang mangyayari. Because growth is always personal. At matitigas ang puso mo, magkakalyo yan the moment you allowed. You allows. Yung tama, ito na yung tama, pero hindi mo pa rin ginagawa. May kausap, kapag puro negative na lang yung pakikinggan mo, kapag puro chismis na lang ang pakikinggan mo, tapos wala kang planong ayusin, wala kang planong i-reconcile, mali po yun. Ang objective po ng simbahan dapat laging maayos, hindi yan papalayo. Ang objective ng simbahan laging paayos, padiretso, patuwid, patama, papunta kay Lord, hindi patalikod. Kung ganun ang mindset mo, may kalyo na ang puso mo. Kapag okay lang sa'yo na hindi sumunod, kapag okay lang sa'yo,
na hindi napatigasin ang puso mo, may kalyo na ang puso mo. Hindi mo lang naririnig ang tinig ng pastor, hindi mo na rin naririnig ang tinig ng Diyos. May kausap. Pangalawang bakit, ba't nagkakalyo ang puso? Because you close your heart. Uy. Gising. Because you close your heart to forgiveness. Ang number one pampatigas ng kalyo sa puso ay ang hindi pagpapatawad. Amen. The moment hindi ka magpatawad, sigurado yan, pakapal ng pakapal ang kalyo mo. Minsan pati mukha mo kumakapal na rin. Tama? Manhid ka na eh. Hindi mo na ma-discern ang tama at mali kasi matigas na ang puso mo. That's number 2. And last, number 3. Bakit kung nagkakakalyo ang puso? Why? Because you are comfortable with your sin. Masyado na tayong komportable sa kasalanan natin. Ang sinasabi natin, normal lang yan. Sila rin naman eh. Ginagawa rin naman nila yan eh. Bakit si ano? Bakit si ganyan? Nagko-compare ka na, alam mong mali, nagko-compromise ka na, komportable ka na gawin yung hindi tama. Bakit? Sinanay mo na yung sarili mo sa mali. May kausap. Okay lang umabsent, basta importante, nagtitiwala pa rin sa Panginoon. Amen? Yes, minsan nakaka-absent tayo kasi we are so busy, we are so tired. It's okay. Pero iba po yung sinanay mo na. May kausap. Iba yung wala. Why? The moment na nawalan ka na ng intensyon sa Panginoon, nawalan ka na ng intensyon sa devotion, sa prayer life, diba, sa life group, sa mga gatherings, pag lahat yun ay meron ka ng rebat, may sagot, may kalyo na ang puso mo. Amen? Kapag sinanay mo na ang sarili mo sa puro reklamo, hindi mo napapansin, nagre-rebelde ka na pala. May kausap. Kapag nasanay tayo sa reklamo, hindi mo alam, nagre-rebelde ka na. Komportable ka na, pero di mo alam, you are comfortably sinning or you are comfortably wrong. Bakit? Sanay ka ni. Na yung mali, normal na sa'yo, okay lang, tama lang. You know what? What you tolerate will become your culture. May kausap. Kung ano pong tinatolerate mo, sooner or later, kultura mo na yan. Kultura mo na maging late, kultura mo ng palasagot, marami ka ng mga maling ginagawa. Kapag naging habit, and your habit becomes your attitude, and your attitude becomes your character, and your character becomes your culture. May kausap ako. Kapag sinanay mo nang tanggapin yung bagay na ginagawa mo ngayon, sa susunod, yan na ang kultura mo. May kausap ako. Alam niyo ba sa US, look at me, alam niyo bang lahat, almost, many of churches in the United States now, 2025, are declining their attendance. What reason? Callousness. Nagpabaya sila. Diba? Noong dati nag-peak, diba, after the pandemic, before the pandemic, ang daming umaattend. But after the pandemic, wala na nag-church. At lalo ngayon, 2025, biggest churches in America, Joel Osteen. Bagamat we branded them as may something, hindi magandang teaching, pero ang laki ng simbahan nila. Malaki pa sa Philippine Arena. Ang simbahan, pinakamalaking churches. Diba? Mega churches, they are only 30% in attendance. Ang laki ng pinagsak. Marami pong simbahan. Lalo sa England, wala lang ang church eh. Sa Amerika, pabagsak na. Ang Pilipinas, ang SOGSIM, yung mga satellite churches natin, palago ba o pabagsak? Kasi once you tolerate, it will becomes your culture. Sanay ka na? Sanay na kayo hindi nagpa-practice.
Sanay na tayo hindi a-attend. Sanay na tayo hindi nagsusupport. Sooner or later, katulad na tayo ng Amerika. May kausap, sanay na sila na hindi sama-samang sumasamba. Sanay na sila sa online, may online naman eh. Kaya pa ba? Sinasabi ko po ito sa atin, Sogsim family, para tapyasin natin ngayon pala hanggat maaga yung mga kalyo, inelkater natin yan, ilihan natin yan, dalin natin, baka wag na natin dalin sa mga, di ba kung kailan malala na, ang tigas na ng kalyo mo, hindi na maremedyohan, anong gagawin? Puto lang katapat. Puputulin na yan. Kaya hanggat maaga kapatid, magpalinis po tayo ng kalyo. Amen. Isaiah 59 verse 2. Sabi po dyan, but your iniquities have separated you from God, your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Amen po ba? Ano raw umahad lang? Bakit si Lord tumatalikod? Bakit si Lord nagtatago? Why? Because number one, it is our sin. Hinayaan natin. We harden our hearts because of sin. Yun lang po yun. Actually, pag ikot-ikutin mo yung 1, 2, 3 points na yan, yung sin talaga ang main cause. And finally, last, number 3. Samahan na po ako ng maganda. Bakit po hindi natin marinig ang Diyos? Last, maybe. Sabihin nyo nga maybe. Maybe because God just wants you to draw closer. Eto magkaiba. Kanina baka yun yung mga wala tayo roon. Maaring exempted tayo ron, sumusunod naman tayo. Hindi naman natin na-over-spiritualize si God. Pero baka dito tayo. Bakit hindi mo maramdaman ang Diyos ngayong papalapit na Pasko? Maybe because God wants you to draw closer. Nagigets po ba? Bakit minsan hinahayaan ni God, inaalaw ni God na hindi mo siya marinig o maramdaman? Kasi gusto lang ni God, mas lalo kanyang maging ka-close. Sabihin niyo nga, ka-close. Yan. So dapat maging ka-close. Hindi lang tayo basta kasama, dapat tayo ay kaisa. Amen? Mahirap yun. Kasi sabi ng Bible, magkasama nga tayo pero later, sooner, di ba? Isi-segregate ni Lord yung talagang kanya. At yung isa ay ibubukod, itatapon, susunugin. Ngayon pa lang magpaayos ka na. Why God allowed this to happen? Bakit yung mga bagay na parang feeling natin, Lord, kailangan na kailangan kita. Lord, bakit mo hinahayaan? Because God wants us to draw closer more to Him. Acts chapter 17, verse 26 to 27. Sabi po dyan, from one man He made all nations, that they should inhabit the whole earth. Diba? Si Adam and Eve. And He marked out their appointed times in history. Panapanahon, season by season, history by history. And the boundaries of their lands. Sabihin nyo nga, boundaries. Bakit po si God hinahayaan tayong bakit siya dumidistansya? Because God is putting boundaries. Napakalaga po ng boundaries sa Panginoon. Di ba yung kasalanan natin, we put boundaries to sin. Ito ang linya, wag kang lalagpas. Si God minsan ganun din. Hinahayaan ni Lord na hindi siya maramdaman natin because He set boundaries. Anak, hindi ko lahat ibibigay sa'yo. Ipaparamdam ko sa'yo, kapos ka. Ipaparamdam ko sa'yo, anak, kulang ka pa rin. Tuloy natin, verse 27. Bakit? God did this so that they would seek Him. Inaalaw ni God itong bagay na ito na dumistansya siya, na hindi mo siya marinig, so that we would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any one of us. Sa totoo lang, nararanasan mo yan, parang layo. Pero sa totoo lang, hindi naman siya ganun kalayo talaga. Ginagawa niya lang, inaalaw niya lang, para there are times in your life na hanapin mo pa rin ang Diyos.
May kausap pa ako. Hinaalaw ni God na itago ang mukha niya. 2 bagay lang naman. Ilan? 2. Ano yon? Pag dubistansya ang God, 2 ang pwede mong gawin. Either maging kontento ka na, wala si God, di wala. Wala pala tara na. Or, wala si God. Lord, wala ka. Lord, wala ka, God. Lord, nasaan ka? Lord, hindi kita maramdaman. 2 bagay. Either ededma mo, na hanapin siya, or talagang hanapin mo siya. Sana ganyan tayo. Na kaya si God, kapag the moment na nararamdaman natin na malayo ang Diyos sa atin, for us to seek God even more. Amen? Minsan masarap kumain yung wala ka ng pagkain. Kaysa yung maraming, di ba? December, maraming handaan. Lalo na New Year. Hindi ba yung January 1, kakain ka? Kakain tayo. Ang daming pagkain sa lamesa. May gana ka ba kumain? Di ba wala? Bakit? Plenty ka Punong-puno ka, hindi ka maghahanap umay na umay ka na sa pagkain mo, pero ang sasarap nun Di ba? Ano yun? Ham with cheese, barbecue, leche plan, buko salad. Pasko yung Pasko na. Di ba? Turkey. Mga social ka pa Salmon. Diba? Salmon no? Tuna. Grabe, lahat ng masasarap, nasa lamesa mo na. Pero wala kang gana. Kaya minsan si Lord, minsan masarap kumain. Yung galing ka sa wala, bila ka nagkaroon. Di ba todo papuri mo sa mga Lord? Salamat, God! Salamat, Panginoon! Kaya nga minsan, after ng mountaintop experience natin, yung Pasko, minsan pinapadaan ni Lord, anak, tapos na ang Pasko mo danasin mo to. Bakit? Para maintindihan pa rin natin na tayo po ay limitado. Para maintindihan natin na tayo pa rin ay laging maghanap sa Diyos. Kasi paano mo hanapin ang Diyos kung punong-puno ka na? Masyado ka ng confidence sa sarili mo. Kailan ba lumalabas yung better you? Kailan ba lumalabas yung better, yung best na ikaw? Sa happy time ba? Or doon sa worst moment of your lives? Do you get my point? Kailan ka nagiging best of you? Hindi doon sa happy moments, kundi doon kung kailan ka nasa problema. Kailan ka ba nagiging matalino? Kailan ka ba gumagaling? Kailan ka ba tumatapang? Hindi ba when you are on your worst time, in your worst moment, in your struggle, doon ka pinapalakas ni Lord. Doon ka gumagaling. Doon ka tumatalino. Doon ka mas nagagamit ni Lord. Dahil mas malalim ang experience mo, idalagay ka ni Lord sa mas mataas at mas malaking assignment. Amen po ba? Joseph. Si Joseph, hindi si Pastor Jay. Bagamat halos parehas. Pero si Joseph, before he became, ay governor of Egypt at iniligtas niya ang buong Israel, hindi ba't naranasan niya from his weakest moment, iniwan siya, pinaratangan siya mali, sinaktan siya ng mga kapatid niya, pinakulong, hindi ba't doon siya tumalino? Hindi ba't doon tumibay ang damdamin niya, ang puso niya, na mag-decide ng tama na bagaman nasaktan siya, hindi siya gumante. Why? Because he saw the purpose of God na gagamitin siya para iligtas ang Israel sa kamay ng mga Egyptian. May kausap. Sana po, wag na po natin hintayin na kung kailan tayo hinang-hinana, saka lang tayo lalapit sa Diyos. Na kung kailan tayo marami ng problema, bigat na, saka mo pa lang hahanapin ang Diyos. Last verse, totoo na po. Jeremiah 29, verse 13 to 14. When you seek me in prayer and in worship, you will find me available to you. Kailan mo raw talaga matatagpuan at mararanasan ng Diyos?
in your prayer and in your worship. If you seek the Lord with all your heart and with all your soul, you will find God. Ang problema kasi sa atin, hindi tayo talaga naghahanap. Ba, minsan may binawawala, inutusan mo yung anak mo, hanapin mo nga yung susi ko. Sabi ng anak mo, wala dito, hindi ko makita. Naghanap ba? Iniskan niya lang wala. Hindi paghahanap yon. At sa Panginoon ganun din, hindi mo mararamdaman ang Diyos kung ang hanap mo walang kwenta. Ang talaga naghahanap, you will turn your room upside down. Hahanapin mo. Hindi ko ba makita? Hahanapin mo kung saan ka sulok pupunta para makita mo lang. Ganon ang gusto ng Diyos na paghahanap. Kasi pag ganon ang ginawa mo, you will find Him. Next slide. Last verse. Sabi diyan, pag ganon ang ginawa natin, talaga naghanap tayo. I will make myself available to you, says the Lord. Anong gagawin niya? Then I will reverse your plight. Sabihin niyo nga, reverse. Babalik ta rin ngayon ni God yung negative na nangyayari sa'yo into a positive one because you seek the Lord with all your heart. Baka hindi tayo pinagpapala ngayon kasi hindi mo talagang hinahanap ang Diyos. Dahil hindi ka seryoso sa pananampalataya mo, hindi ka seryoso sa maglilingkod mo, walang reverse na mangyayari. Magkakaroon lang ng totoong reverse the moment na nagseryoso ka ang hanapin ang Diyos ng buong puso, ng buong sarili mo. And when I gather you from all the nations and all the places where I have exiled you, says the Lord, I will bring you back to the place from which I exiled you. Pinadala ka ni Lord sa problema, I will reverse. Aalisin kita, anak. Dadaling kita sa kung saan yung plano ko sa'yo. Kasama ka ng Diyos, kasama mo ang Diyos, even when you don't feel Him. Ang importante lang, seryoso kang sa iyong paglilingkod, sa iyong ginagawa sa Panginoon. May natutunan po ba? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Magbalik po tayo sa oras pong ito. Sana tayo po'y magpasalamat, manalangin, hanapin natin ang Diyos lagi sa ating pagsamba. Talaga bang sumasamba tayo? Sa ating pakikinig, talaga bang nakatutok tayo? Seryoso ba tayo sa Panginoon or wala lang? We become callous. We over-spiritualize, ay dapat ganito, ganyan. Right? Now is the moment, church. Ibigay natin that we seek Him, that we look for God with all our heart. Deep within our hearts, we will worship. Deep within our heart, we will long for God. Lord, move upon my life. Baguhin mo, Panginoon. I-reverse mo, Panginoon, yung aking sitwasyon. Yung kalungkutan ko, Panginoon, palitan mo ng kasiyahan. Diba, yung kahirapan ko, Panginoon, punuin mo ng kasaganaan. Baguhin mo, Panginoon, yung mga pangit sa pamilya namin. Lord, I rebuke and I reverse. Yung curse na binigay ng Diablo sa iyo, mababali lang the moment we seek the Lord with all our heart. Come on, purihin po natin ang Panginoon, awitan po natin siya ng buong puso. You are our Emmanuel, that you, God, is with us, even, Panginoon, that we don't feel you. Panginoon, salamat, nandiyan ka, kasama ka namin, sa kabila ng aming sitwasyon, sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila, Panginoon, ng mga aming mga nararamdaman, Lord, na hindi tama. Hindi po totoo na wala ka. Bagus, Lord, ikaw ay nandiyan. Panginoon, teach us to believe more. Teach us, Panginoon, na lalo pa magtiwala sa iyo sa kabila ng mga sitwasyon, mga hamon ng aming buhay. Turuan mo kami, patadagin mo kami. Panginoon, abutin mo ang bawat isa base sa kanila pong pananampalataya. Lord, ano man po ang mga sitwasyon ng iyong mga anak, dalahin ko, Panginoon, ikaw po, Lord, ang mag-provide ng kanilang pangangailangan.
ng kanilang bayarin, mag-provide, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kapatid na may sakit. Lord, I pray for healing, Panginoon. Ipadaloy mo, Panginoon, ang kagalingan mo sa iyong mga anak. Complete healing, God. Lord, bago matapos ang taon na ito, maranasan at patuloy ka namin maramdaman ang buong kagalingan, Panginoon. Lord, lahat po ng ginawa ng Diablo, Lord, I pray and we rebuke, we reverse in the name of Jesus. Lord, there will be provision, there will be abundance, Panginoon. Lord, we will be made free, Panginoon, sa aming mga debt, sa aming mga utang. Palayain mo, God, ang iyong mga anak sa lahat ng bihag ng Diablo, O Diyos. From all addiction, from all bondages, Lord, I declare for your healing and deliverance for your people. Lord, sa amin po mga sitwasyon, mga struggle sa buhay, dalahin ko, Panginoon, na samahan mo. Buksan mo muli, Panginoon, ang langit. Buksan mo, Lord, ang iyong mga kamay. Hawakan mo, God, ang iyong mga lingkod. Muli, Panginoon, kami babangon, kasama ka, magpupuri, magbabalik na mataas sa papuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Come on! Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah!